Sa panahon ng Kwaresma, may mga tradisyon at kagalian ng ating mga kaibigang Katoliko na ginagawa para sa tinatawag nilang debosyon. At isa na rito ang pagdalaw sa simbahan o mas kilala sa tawag na Visita Iglesia. Ano nga ba ang Visita Iglesia? Ang Visita Iglesia ay isang matandang kaugaliang Katoliko ng pagdalaw ng mga deboto sa 7 simbahan sa gabi o hapon ng Huwebes Santo. 7 simbahan ang karaniwang dapat umanong bisitahin ng mga namamanata. Ngunit bakit nga ba 7? Ito ay marahil sa huling 7 salita na binigkas ni Jesus at ang 7 sugat na ikinamatay niya. May ilan na 14 na simbahan ang sinusubukang mapuntahan bilang pagsimbolo sa 14 Stations of the Cross. Kaya tara, samahan niyo ako at bumisita tayo sa mga simbahang Katoliko dito sa siyudad ng Borongan na maaari mong ibisita iglesia ngayong Semana Santa. Una nating bisitahin ang simbahan sa Barangay May Pangdan. Ito ay nasa norte o hilagang bahagi ng syudad at ito ay ang Parish of Our Lady of Carmel. Base sa record, ang simbahan ay naitatag bilang isang quasi-parish noong June 20, 2003 at kinilala bilang isang parish noong July 2005. Mula poblasyon ng Borongan, mararating mo ang simbahan sa loob ng 15 to 20 minutes sakay ng motor. Malinis, tahimik at maaliwalas ang loob at labas ng simbahan noong aking napuntahan. Base sa katayuan ng simbahan, masasabi kong mataas ang respeto at malalim ang debosyon ng mga mananampalataya sa kanilang simbahan. Ito ang Parish of Our Lady of Carmel. Sunod naman naming binisita ang simbahan sa Barangay Sapang at ito ay ang Our Lady of the Miraculous Medal Chapel, isang quasi-parish. Sa aking palagay, ang simbahan ay bago pa lamang na naitayo dahil sa matingkad pa ang mga pintura sa loob nito. Bagamat hindi kalakihan dahil ito ay isa pa lamang chapel, ramdam ko na ang mga deboto ng simbahan ay mga aktibo at may matibay na samahan dahil sa katayuan ng simbahan na maayos at malinis na buong kapaligiran ng simbahan. Mararating po ang simbahan sa loob ng 8 hanggang 10 minuto gamit ang motor mula poblasyon ng Borongan. Pagkatapos nito ay dumiretso naman kami sa south o timog na bahagi ng Borongan. Aming binisita ang simbahan sa Barangay Lalawigan at ito ay ang Parish of the Assumption of Our Lady. Naitayo ang simbahan noong June 29, 1964. Tahimik ang simbahan. May kalakihan din ang simbahan tulad ng simbahan sa May Pangdan. At napansin namin na nagsisimula na ring maglinis ang mga taga-simbahan dahil siguro alam na nila na madaming deboto ang dadagsa para sa bisita iglesia. Ito ang Parish of the Assumption of Our Lady. Papunta na sana kami sa Barangay Canabong nang may nadaanan kami na chapel dito sa Barangay Cabong. Ito pala ay ang Sacred Heart of Jesus Chapel. Munti man ang kanilang chapel dahil siguro sa may kalapitan nito sa Barangay Lalawigan, ramdam ko na may mga deboto na nag-aalaga at nagpapanatili sa kaayusan at kalinisan ng kanilang simbahan. Tahimik ang lugar
Kaya siguradong ang iyong kaisipan ay nakapokus lamang sa panalangin. Kasunod nito ay ang simbahan sa Barangay Canabong, at ito nga ay ang Immaculate Heart of Mary Chapel. Sa dalawang simbahan na naitayo sa Barangay Canabong at Cabong, masasabi ko na may koneksyon ang dalawang simbahan dahil ito'y parehong may kaugnayan sa puso o heart, o kaya ay dahil sa magnanay o mag-ina sina Maria at Jesus. Ano sa palagay niyo mga atod? Pakilagay sa comment section ang iyong reaksyon. Sa dulong kanlurang bahagi ng Borongan, makikita at mabibisita mo ang San Miguel Chapel dito sa Barangay San Gabriel. May kalayuan man sa syudad, sulit ang iyong biyahe dahil habang papunta ka sa simbahan, ramdam mo ang malamig na hangin sa daan dahil ang lugar ay napapalibutan ng mayayabong na puno at malilinis na ilog. Kung nature lover ka, tiyak akong masisiyan ka dahil sa dami ng magagandang tanawin na makikita mo sa daan. Para sa mga first time na pupunta sa kanilang lugar, mas mabuti na dumaan ka muna at magpalista sa Barangay Hall ng San Gabriel upang maging maayos ang iyong paglibot sa lugar. Sarado pa ang gate at pintuan ng simbahan noong kami ay dumating sa lugar. Siguro ay dahil sa masyadong maaga pa kami na nakarating sa lugar, kaya't nagpasya na lang kami na i-document na lang sa labas ng simbahan. Pero sigurado ako na sa araw ng bisita iglesia ay maraming tao ang dadagsa dahil isa ito sa mga lugar sa Borongan na may malinis na ilog na pwedeng pagbandingan ng mga magkakaibigan at pamilya. Sa karating na Barangay San Jose, ay pwede mo ring mabisita ang kanilang simbahan, ang San Jose Chapel. Munti man ang chapel ng San Jose, ramdam ko na may mga tao sa kanilang lugar na may malasakit sa kanilang simbahan. Ito ang San Jose Chapel. At ang huli naming binisita ay ang Katedral ng Borongan. At ito nga ay ang Cathedral Parish of the Nativity of Our Lady. Base sa marker na nakalagay sa labas ng simbahan, ang orihinal na simbahan na yari sa iskombro ay ipinatayo ni Padre Francisco Jes noong taong 1710 bilang parangal sa mahal na Birhen ng Natividad. Ang pamamahala sa simbahan ay inilipat ng mga paring Jesuita sa mga paring Fransiskano noong 1768. Tinupok ng apoy noong 1773 at muling ipinatayo at pinalaki sa pangangasiwa ni Padre Roque de Osma noong 1781. Noong 1853, isang bilog na kampanaryo ang idinagdag ni Padre Juan Navarrete. Ang disenyo ng simbahan ay ginawang hugis krus ni Padre Antonio Sanchez noong 1873. Noong 1887, ang bubong ay binago at pinilitan ng zinc o metal ni Padre Arsenio Figueroa. Noong 1939, inilipat ang pangangasiwa ng simbahan sa mga paring Fransiskano sa unang Pilipinong kura paroko na si Padre Francisco Palomera na nagdagdag ng ikalawang palapag sa kampanaryo. Ang ikatlong palapag ay pinagawa ni Padre Potenciano Ortega noong 1950. Naging katedral ng Borongan noong 1961. Ito ay nagkaroon ng malawakang pagbabago
at pagpapalaki noong 1962 sa pamamagitan ng kapitapitagang Reberendo Vicente P. Reyes, D.D., unang obispo ng Borongan. Sa kasalukuyan, ang bilog na kampanaryo ang tanging bahagi ng lumang simbahan na nananatili.